Isang gabi ng pagdiriwang, isang habang buhay na kasinungalingan. Habang masayang hinihipan ni Lucas ang kanyang kandila, hindi ko alam na winasak na pala ni Miguel ang pangarap ng aming mga anak. 3 milyong pisong nawala, hindi sa sakuna, kundi sa luho ng kanyang kabit. Ang asawang sinamba ko, siya palang magnanakaw ng kinabukasan. Hanggang saan ang hangganan ng pagtitiis ng isang ina? Ngayong gabi, mamamatay ang martir at isisilang ang isang palaban. Huwag mong pakialaman ang mga desisyon ko sa pera, Mila. Isang asawa at nanay ka lang sa bahay na ito, kaya manahimik ka dahil wala kang alam sa mundong ginagalawan ko. Ang mga salitang yon ni Miguel ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nagbabagang apoy ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng aming malawak at tahimik na sala, habang ang mga kamay ko ay nanginginig at puno pa ng maliliit na sugat mula sa buong araw na paghihiwa ng mga sangkap para sa 16 na kaarawan ni Lucas. Nilunok ko ang mapait na laway na tila naging lason sa aking lalamunan. Tumingin ako sa paligid ng aming tahanan, ang bahay na itinayo namin mula sa pangarap. Ngunit ngayon ay tila isang malaking hawla na gawa sa mamahaling marmol at dusa. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ang sala na ito ay puno ng tawanan at musika. Nakita ko kung paano niyakap ni Miguel ang aming panganay na si Lucas, kung paano siya nagpakitang tao bilang isang ulirang ama sa harap ng aming mga kamag-anak. Hinangaan siya ng lahat. Isang matagumpay na lalaki, isang mapagmahal na asawa, isang haligi ng tahanan na hindi matitinag. Habang nagsisilbi ako ng pagkain, habang tinitiyak kong komportable ang bawat bisita, naramdaman ko ang pagod sa aking likod. Ngunit binaliwala ko yon dahil akala ko ay sapat na ang makita silang masaya. Ang aking karera bilang isang senior auditor sa isang malaking kumpanya ay isinakripisyo ko 11 taon na ang nakalilipas upang maging ilaw ng tahanang ito sa paniniwalang ang pamilya ang aking pinakamahalagang investment. Nagsimula ang lahat ng mapansin ko ang isang maliit at punit-punit na papel sa ilalim ng basurahan sa loob ng aming opisina habang nililinis ko ang kalat ng party. Bilang isang dating auditor, ang aking mga mata ay hindi marunong magbulag-bulagan sa mga numerong tila sumisigaw ng maling balanse. Matiyaga kong pinagtagni-tagni ang mga piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Ang bawat bahagi ng tape na aking idinidikit ay tila pagdudugtong sa isang katotohanang ayaw kong tanggapin. Isang bank statement. Hindi ito ang aming joint account, kundi isang lihim na account sa ilalim ng pangalan ni Miguel na hindi ko alam na umiiral pala. Ang bawat paghinga ko ay naging mabigat at mahirap. Ang mga numero sa papel ay naging malinaw. 3 milyong piso ang nawala sa education fund ng aking mga anak sa loob ng 3 taon. Ang perang iyon, na bunga ng aming pagtitipid at pagpaplano para sa kinabukasan ni Lucas at Sofia, ay unti-unting hinigop ng mga transaksyong hindi para sa amin. Nakita ko ang mga bayad sa isang luxury condominium sa Makati. Ang mga mamahaling alahas mula sa mga tindahang kailanman ay hindi ko pinasukan at ang mga airline tickets patungong Boracay at Palawan na hindi kami ang kasama. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Tila ba ang dugo ay tumigil sa pagdaloy sa aking mga ugat. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang malaking sakuna. Nang pumasok si Miguel sa opisina at makita ang hawak ko, ang kanyang mukha na kanina ay puno ng ngiti sa harap ng mga bisita ay biglang naging isang maskara ng galit at pagkasuklam. Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad. Tanging ang pagmamaliit sa aking kakayahan ang kanyang ibinato sa akin. Miguel, ito ang perang inilaan natin para sa kolehiyo ni Lucas. Paano mo nagawang gastusin ito para sa ibang tao? Ang aking boses ay pumiyok
puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Tumingin siya sa akin ng diretso, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa'yo, Mila, I am the one earning the money here. Kung gusto mong magkaroon ng boses sa pananalapi natin, sana ay hindi ka naging hamak na housewife lang. You lost your touch years ago. Ngayon, itapon mo na ang basurang yan at matulog ka na. At wag na wag mo akong tatanungin tungkol dito dahil wala kang maiintindihan. Tumalikod siya at marak na isinara ang pinto. Iniwan akong mag-isa sa dilim ng opisina. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay naging hudyat ng pagtatapos ng aking pagtitiwala. Nanatili akong nakatayo. Ang mga piraso ng statement ay tila naging mga bubog na sumusugat sa aking mga palad. Tumingin ako sa bintana, sa labas, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mga halaman na ako mismo ang nag-alaga. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang inang napagtanto na ang kuta na kanyang pinoprotektahan ay matagal na palang pinasok ng kaaway. Ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay ay siya palang nagnanakaw ng kinabukasan ng aking mga anak. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat araw na pinili kong manatili sa kusina kaysa sa boardroom, ay naging puhunan niya sa kanyang sariling kaligayahan sa piling ng iba. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa punit-punit na papel. Sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman ko ay naging isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ako papayag na ang mga pangarap ni Lucas at Sofia ay maging abo dahil lamang sa kataksilan ng kanilang ama. Kung ang tingin niya sa akin ay isang hamak na pambahay lamang na walang alam, ipapaalala ko sa kanya kung bakit ako naging isa sa pinakamahusay na auditor ng aking henerasyon. Ang bawat sentimo na ninakaw mo sa mga anak ko, Miguel, ay babawiin ko ng may kasamang interes. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto ng kabilang silid. Ang anino ni Lucas ay makikita sa ilalim ng pintuan. Tila ba naramdaman ng aking anak ang bigat ng hanging bumabalot sa aming tahanan. Mabilis kong pinahid ang aking mga luha at itinago ang papel sa loob ng aking bulsa. Ang aking katawan ay nanatiling tuwid kahit na ang loob ko ay tila isang gusaling gumuhuna. Sa katahimikan ng gabi, isang katanungan ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang tinik na lalong bumabaon sa bawat tibok ng aking puso. Ilang taon na ba akong nabubuhay sa isang kasinungalingang ako rin ang tumulong na buuin? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging asawa kung ang tanging natitira na lamang sa akin ay ang pagiging isang sugatang ina? Ang sikat ng araw na pumasok mula sa bintana ng aming kusina ay tila walang pakialam sa bagyong nag-iwan ng pagkawasak sa aking dibdib noong nakaraang gabi. Abalang-abala ang aking mga kamay sa paghuhugas ng mga platong ginamit sa kaarawan ni Lucas. Ngunit ang aking isipan ay patuloy na nagbabawas at nagdadagdag ng mga numerong ninakaw mula sa amin. Umalis si Miguel patungong opisina na tila ba walang nangyari. Nakasuot ng malinis at plansadong suit, humalik pa siya sa mga bata bago umalis. Isang perpektong larawan ng isang ama na nagsusumikap para sa pamilya. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura sa tuwing naaalala ko ang kanyang mga binitawang salita na patuloy na sumusugat sa aking pagkatao. Isang matigas na pagtawag mula sa labas ng pinto ang pumutol sa aking pagmumuni-muni. Hindi ko na kailangang tingnan kung sino iyon upang malaman ang bigat na paparating. Ang presensya ng aking biyenan na si Lola Remedios ay palaging may dalang paghuhusga na sumusubok sa aking pasensya. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang kanyang mapanuring mga mata na agad naglakbay mula sa aking magulong buhok, pababa, sa aking kupas na pambahay. Ano ba namang hitsura yan, Mila? Tanghaling tapat ay mukha kang bagong gising. Paano gaganahan si Miguel na umuwi ng maaga kung ganyan ang aabutan niya
Bungad niya habang naglalakad papasok ng sala, ipinapagpag ang kanyang mamahaling bag na tila nandidiri sa aming sofa. Nilunok ko ang pang-iinsulto at pilit na gumuhit ng isang magalang na ngiti sa aking mga labi. Naglinis po kasi ako ng mga kalat mula sa party ni Lucas kagabi. Mama, pasensya na po at hindi ako nakapag-ayos agad. Umupo siya at bumuntong hininga ng malalim. Tila isang reyna na nadismaya sa kanyang nasasakupan. Alam mo Mila, ang lalaki ay parang ibon. Kapag hindi maganda ang hawla at hindi masarap ang pagkain, lilipad iyan maghanap ng ibang pugad. Huwag mong isiping porket nagkaanak na kayo, ay sigurado ka na. I am telling you this out of concern. Masyado mong pinapabayaan ang sarili mo. Tingnan mo ang anak ko, ang gwapo, ang yaman, ang daming nakapaligid na babae dyan. Dapat alam mo kung paano alagaan ang asawa mo para hindi siya matuksong tumingin sa iba. Ang bawat salita niya ay tila mga karayom na ibinabaon sa aking dibdib. Gusto kong isigaw sa kanyang muka ang katotohanang natuklasan ko kagabi. Gusto kong sabihin na ang kanyang perpektong anak ay isang sinungaling at magnanakaw ng pangarap ng sarili nitong mga anak. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ang pagrespeto sa nakatatanda at ang utang na loob sa pamilya Aragon ay tila isang matibay na kadenang nakapulupot sa aking leeg. Pumipigil sa paglabas ng aking boses. Tumango na lamang ako, parang nagyelong bigla ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ako makahinga ng maayos habang nakatitig lamang sa harap ko. Pilit inuunawa ang bangungot na unti-unting nagiging realidad. Ang lalaking minsan kong minahal at pinangarap makasama habang buhay ay isa na ngayong halimaw na handang agawin sa akin ang pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Siya ang nag-iisang dahilan kung bakit patuloy pa akong lumalaban. Ang ilaw na gumagabay sa akin sa gitna ng lahat ng kadiliman. At alam kong kapag hinayaan kong maagaw siya sa akin, hindi lamang puso ko ang madudurog. Para na rin akong nalibing ng buhay habang nananatiling humihinga. Nang tuluyang makaalis si Lola Remedios, bumalik ang malamig na determinasyon sa aking mga ugat. Hindi ako maaaring manatiling bulag na biktima sa sarili kong pamamahay. Pumasok ako sa study room ni Miguel. Ang silid na ipinagbabawal niyang linisin ko ng madalas dahil daw sa mga sensitibong dokumento ng kumpanya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit siya naglagay ng mga bakod sa sarili naming bahay. Ginamit ko ang aking mga mata bilang isang dating auditor. Hindi ako naghahanap ng mga malalaking ebidensya dahil alam kong masyadong matalino si Miguel para mag-iwan ng bakas na madaling makita. Hinanap ko ang mga anino, ang mga bagay na wala sa tamang lugar, ang mga puwang na hindi nagtutugma. Binuksan ko ang kanyang mga drawer, sinuri ang mga lumang resibo na itinago sa ilalim ng mga libro. Hanggang sa marating ko ang pinakailalim na bahagi ng kanyang cabinet kung saan may isang maliit at madilim na espasyo na naglalaman ng isang nakakandadong kahon. Ginamit ko ang isang manipis na panungkit upang maingat na buksan ang maliit na kandado. Pagbukas ng kahon, natagpuan ko ang isang bagay na nagpakumpirma sa lahat ng aking hinala. Isang itim na cellular phone, walang gasgas, halatang maingat na itinatago at ginagamit lamang sa patagong paraan. Nanginginig ang aking mga daliri nang hawakan ko ito. Malamig ang bakal nito, ngunit tila napapaso ang aking balat sa tindi ng katotohanang dala nito. Pinindot ko ang power button at nagliwanag ang screen, humihingi ng passcode. Sandali akong nag-isip habang pinagmamasdan ang mga numero. Hindi gagamit si Miguel ng isang bagay na mahirap tandaan, ngunit hindi rin niya gagamitin ang mga pets ang madaling mahulaan ng kanyang asawa. Sinubukan ko ang anibersaryo namin, ngunit nabigo ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bakit ba ako umasa na mahalaga pa sa kanya ang araw ng aming kasal? Sinubukan ko ang petsa ng kapanganakan ni Lucas, ang mismong araw na ipinagdiwang namin kagabi. Bumukas ang telepono, ginamit niya ang araw na isinilang ang aming anak
bilang susi sa kanyang kalapastanganan. Bubuksan ko pa lamang sana ang mga mensahe upang maghanap ng karagdagang ebidensya nang biglang umilaw muli ang screen. Ang liwanag nito ay tila isang matalim na punyal na dumiretso sa aking mga mata at tumusok sa pinakailalim ng aking kaluluwa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi nakapangalan, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na upang tuluyang gumuho ang huling haligi ng aking pag-asa at pagtitiwala. Nakasulat sa screen ang mga salitang walang awang dumurog sa aking pagiging babae. I miss you, babe. Can't wait for our trip tomorrow. Ako na ang bahala sa lahat. Just make sure you can escape your boring wife. Nanlamig ang buong katawan ko. Nakatitig lamang ako sa liwanag ng telepono habang unti-unting dumidilim ang paligid ko. Heto ang matibay na ebidensya. Nasa aking mga kamay. Subalit, bakit parang ako ang nasentensyahan ng kamatayan? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Miguel palabas ng aming garahe ay tila humihila sa natitirang hibla ng aking pag-asa. Sinabi niya sa akin kaninang umaga na mayroon siyang mahalagang out-of-town meeting para sa isang malaking proyekto ng kumpanya. Ngunit hawak ko ang katotohanang nakaukit sa mensahe ng kanyang lihim na telepono. Sa halip na maglinis ng bahay, mabilis akong nagbihis, pumara ng isang taxi sa labas ng aming subdivision at sinundan ng pamilyar na itim na sasakyan ng lalaking pinangakuan ko ng aking buong buhay. Sumasabay ang mabilis at mabigat na pagtibok ng aking puso sa bawat pag-usad ng mga sasakyan sa malawak na kalsada papuntang Makati. Ang aking mga palad ay malamig at basa ng pawis habang mahigpit na nakakapit sa aking lumang bag. Wala akong ibang dalangin kundi ang mapatunayang mali ang aking mga hinala na sana ay isang masamang panaginip lamang ang lahat ng ito. Subalit nang huminto ang sasakyan ni Miguel sa tapat ng isang marangyang hotel at mall, unti-unting namatay ang huling ningas ng pagtitiwala sa aking dibdib. Bumaba ako ng taxi at naglakad sa sapat na distansya upang hindi niya ako mapansin. Nagtago ako sa likod ng isang malaking haligi malapit sa entrance ng hotel lobby. Mula roon, nakita ko ang aking asawa. Maaliwalas ang kanyang mukha, walang bahid ng kapaguran, tila isang binata na sabik sa isang kasunduan. Ilang sandali pa, isang babae ang lumapit sa kanya. Isang babaeng balot ng karangyaan, mula sa maayos at makintab niyang buhok hanggang sa kumikinang na takong ng kanyang sapatos. Ang kanyang ngiti ay tila isang matalim na patalim na tuwirang humiwa sa aking kaluluwa. Sinalubong siya ni Miguel ng isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik sa pisngi. Ang halik ng Judas na nagkumpirma ng aking pagkawasak. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paningin at ang pag-akyat ng isang mapait na likido sa aking lalamunan. Habang naglalakad silang dalawa, papasok sa mall, nagtatawanan at tila walang pakialam sa mundo, napilitan akong umatras. Hinihika ang aking kaluluwa sa sakit. Humanap ako ng matataguan at nagtuloy-tuloy sa isang pampublikong banyo. Humarap ako sa malaking salamin sa itaas ng mga lababo at matagal na pinagmasdan ang babaeng nakatayo roon. Nakita ko ang isang pamilyar ngunit dayuhang mukha. Ang aking mga mata ay pinaligiran ng maitim na anino ng walang katapusang kapaguran at pag-aalala para sa pamilya. Ang aking buhok ay nakatali lamang ng pilit, walang kinang, at tila sumuko na rin sa bigat ng mga responsibilidad sa bahay. Kinapa ko ang magaspang na tela ng aking lumang blusa, ang parehong damit na suot ko nang ipagluto ko sila ng hapunan kagabi. Nasaan na ang matapang at matalinong auditor na hindi natatakot harapin ang pinakamalalaking ehekutibo ng kumpanya? Kinain na ba siya ng buo ng ideya ng isang perpektong pamilya na naging iisang malaking ilusyon lamang? Namatay ako sa pag-aalaga sa lalaking bumubuhay sa ibang babae gamit ang pondo ng aking mga anak. Pinunasan ko ang mga luhang nagbabadyang tumulo at inayos ang aking sarili. Hindi ako pwedeng umiyak ngayon.
Kailangan kong makita ng buo ang larawan ng kanilang kasinungalingan. Lumabas ako ng banyo at maingat na hinanap muli ang dalawa. Natagpuan ko silang nakaupo sa isang mamahaling cafe sa gitna ng mall. Nag-uusap ng malapit sa isa't isa habang umiinom ng kape. Lumapit ako ng bahagya. Sapat lamang upang makita ang mga detalye ng kanilang mukha mula sa likod ng isang halamanan. Napatingin ako sa babae habang ibinababa nito ang kanyang tasa ng kape. Ang liwanag ng chandelier sa ibabaw nila ay tumama sa kanyang leeg at may isang bagay roon na kumuha ng lahat ng natitirang hininga sa aking mga baga. Isang kumikinang na kwintas na yari sa mga perlas at may natatanging hugis patak na esmeralda sa gitna. Kumabog ng napakalakas ang aking dibdib hanggang sa maramdaman ko ang hapdi nito. Hindi ako maaaring magkamali. Kilalang kilala ko ang alahas na yon. Iyon ang pamanang kwintas ng aking yumaong ina. Ang kaisa-isang alahas na iniwan niya sa akin bago siya pumanaw, na ibinigay ko kay Miguel upang itago sa aming safety deposit box dahil mahigpit kong inilaan iyon para sa araw ng kasal ng aming anak na si Sofia. Ang pinakamahalagang pamana ng aking ina ngayon ay nakasabit sa leeg ng kabit ng aking asawa. Ang bawat oras na lumipas sa loob ng aming madilim na sala ay tila isang dekadang pagkakulong sa loob ng isang kabaong nagawa sa aking sariling mga gunita. Nakaupo lamang ako sa malamig na sofa, hinihintay ang pagbabalik ng lalaking tuluyan nang pumatay sa aking mga pangarap. Ang imahe ng pamanang kwintas ng aking ina na nakasabit sa leeg ng ibang babae ay patuloy na sumusunog sa aking isipan, mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat na maaari kong matamo. Dumating si Miguel sakay ng kanyang sasakyan. Ang mga ilaw nito ay panandaliang bumasag sa dilim ng aming garahe. Pumasok siya sa loob ng bahay na nagdadala ng hangin ng panlalamig. Marahas na ibinaba ang kanyang maleta sa sahig. Isang kilos na nagpapahiwatig ng kawalan ng pasensya at pagod na halatang hindi nagmula sa trabaho. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Handa na sanang isumbat sa kanyang muka ang lahat ng kasinungalingan at nakakasukang panlilinlang na natuklasan ko. Ngunit bago pa man bumuka ang aking mga labi, pinigilan niya ako gamit ang isang malamig at walang pusong titig. Lumapit siya sa akin, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang ihulog ang isang bomba na dudurog sa kung anumang natitirang piraso ng aming pamilya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam at pagkabagot na tila ba ako ay isang lumang kasangkapan na matagal na niyang gustong itapon. Pagod na ako, Mila. Gusto ko na ng hiwalayan. Ang kanyang tinig ay payapa, walang bahid ng pag-aalangan, na para bang humihingi lamang siya ng isang basong tubig sa halip na wasakin ang 11 taon ng aming pagsasama. Nanigas ang aking buong katawan habang pinoproseso ng aking utak ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Binaligtad niya ang mundo. Siya ang may kalaguyo. Siya ang nagnakaw ng pondo ng aming mga anak. Siya ang nagbigay ng banal na alaala ng aking ina sa kanyang kabit. Ngunit ngayon, siya ang may lakas ng loob na humingi ng kalayaan. Pinilit kong hanapin ang aking boses sa gitna ng matinding pag-ikot ng aking paningin habang tinitigan ko ang taong hindi ko na makilala. Hiwalayan? Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa pamilyang ito, paano mo nasasabi iyan ng ganito kadali, Miguel? Pilit kong pinatatag ang aking boses, pinipigilang lumabas ang panginginig ng aking kalamnan. Umiwas siya ng tingin, isang patunay ng pagkamakasarili na lubos niyang niyakap at nagsimulang ibuntong sa akin ang lahat ng sisi. Tingnan mo nga ang sarili mo, Mila. Tingnan mo kung ano na ang naging buhay natin. Wala ka nang inisip kundi ang bahay, ang pagluluto, ang mga bata. Nawala na yung babaeng minahal ko, yung matalinong auditor na pinakasalan ko. Naging isang nakakabagot na anino ka na lang ng bahay na ito. I deserve to be happy, Mila. At matagal ko nang hindi nakikita ang kaligayahan na yun sa'yo.
Kung naging mas maunawain ka lang sana sa mga pangangailangan ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang bawat salita niya ay tila nakalalasong palaso na sadyang itinutok upang pilayin ang aking pagkatao at papaniwalain akong ako ang may kasalanan sa lahat ng pagkukulang niya. Ginamit niya ang mga sakripisyo ko bilang sandata laban sa akin. Gusto kong isigaw ang pangalan ni Vanessa. Gusto kong ipamukha sa kanya ang bank statement at ang ninakaw na 3 milyong piso. Ngunit bilang isang ina na nasukol sa sulok, napagtanto kong ang pagpapakita ng lahat ng aking alas ngayon ay magbibigay lamang sa kanya ng pagkakataong makatakas at itago ang iba pa niyang yaman. Kailangan kong lunukin ang nakakapasong galit. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa asawang sinusubukan akong ibaon ng buhay. Isang mabigat at mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Isang katahimikan na sinira lamang ng isang maliit at nanginginig na tinig mula sa itaas ng hagdanan. Pareho kaming napalingon patungo sa pinanggalingan ng boses. Nakatayo roon ang aming panganay na si Lucas. Yakap-yakap ang kanyang sarili sa gitna ng lamig ng madaling araw. Ang kanyang mga inosenteng mata ay puno ng takot at pagkalito. Matapos marinig ang lahat ng aming pag-uusap. Mama, aalis ba si Papa? Ginugol ko ang buong magdamag sa pagyakap kay Lucas. Pinapatahan ang kanyang panginginig habang patuloy na nag-iimbento ng mga matatamis na kasinungalingan upang pagtakpan ang kapangitan ng aming realidad. Sinabi ko sa kanya na pagod lamang ang kanyang ama mula sa trabaho at walang aalis ng bahay. Kahit na alam ng aking pusong matagal na kaming inabandona ni Miguel sa ngalan ng kanyang sariling kaligayahan. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw at magising ang mga bata, naghanda ako at nagtungo sa Makati. Ang bawat hakbang ko, papasok sa nagtataasang gusali ng sentro ng kalakalan ay tila pagbabalik sa isang mundong matagal ko nang tinalikuran. Dati, pumapasok ako sa mga gusaling ito nang may taas noong kumpiyansa bilang isang iginagalang na auditor. Ngayon, naglalakad ako bilang isang asawang nilinlang, naghahanap ng sandata sa gitna ng aking pagkawasak. Sinalubong ako ni Attorney Celeste Ramos sa kanyang marangyang opisina na may halong pag-aalala at malalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. Matagal na kaming magkaibigan ni Celeste at siya ang unang taong naisip kong makakatulong sa pagbuo ng matibay na pader laban sa mga atake ni Miguel. Ibinuhos ko sa kanya ang lahat ng pamamanglaw ng aking kaluluwa. Ang lihim na bank statement, ang mga nawawalang pondo para sa edukasyon ng mga bata, ang cellular phone na puno ng panlilinlang at ang kahilingan ni Miguel para sa aming paghihiwalay na sinamahan ng matinding paninisi sa aking pagkatao. Tinitigan ako ni Celeste nang may matinding awa bago niya ipinaliwanag ang bigat ng aming laban. Ayon sa kanya, madaling itatago ni Miguel ang mga yaman nito lalo na't isa siyang henyo sa pananalapi. Kaya kailangan namin ng mga solidong ebidensya at papel na magpapatunay na ang pera ng aming pamilya ay napunta sa mga nakatagong kumpanya at ari-arian ng kanyang kabit. Hinawakan ko ang malamig kong kape. Pinapatatag ang aking determinasyon na tila naging bakal. Ipinaalam ko kay Celeste na hindi na ako ang marupok na inang iiyak na lamang sa isang tabi. Gagamitin ko ang lahat ng aking nalalaman sa pagsusuri ng mga numero upang hukayin ang kanyang mga kasalanan at buhay ng hustisya para sa aking mga anak. Nang matapos ang aming pag-uusap, lumabas ako ng law firm na may magkahalong kaba at panibagong pag-asa na nagliliyab sa aking dibdib. Habang naghihintay na bumukas ang mga bakal na pinto ng elevator, isang lalaki ang tahimik na tumabi sa akin. Siya ay may tindig ng isang taong sanay mag-utos, nakasuot ng isang formal at mamahaling itim na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng isang malalim at hindi maipaliwanag na kalungkutan.
mayroong bigat sa kanyang paghinga. Tila ba pasan niya ang isang mundong naguguho na katulad ng sa akin. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri nang hubarin niya ang kanyang salamin upang punasan ang pamumula ng kanyang mga mata. Sa isang bihirang pagkakataon ng simpatiya mula sa isang estranghero na nag-aalaga ng sariling sugat, inabot ko sa kanya ang isang malinis na panyo mula sa aking bag, isang kilos ng pag-unawa sa tahimik na sakit na pareho naming dinadala ng walang salita. Tinanggap niya ito ng may magalang na pagtango at isang boses na puno ng pasasalamat na bahagyang basag sa emosyon. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng elevator ay ang biglaang pag-ilaw ng kanyang telepono. Hudyat ng isang tawag na agad niyang sinagot. Pumasok kaming dalawa sa loob ng makitid na espasyo, ngunit ang mga sumunod na salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila huminto sa pag-ikot ng aking mundo. Nagbibigay siya ng matigas na direktiba sa kanyang kausap na ipahanda ang mga papeles ng pagbawi sa isang ari-arian. Malinaw kong narinig ang pangalan ng gusali mula sa kanyang malamig na tinig, The Heights Condominium sa Salcedo Village. Ang mismong eksaktong address na paulit-ulit na binabayaran ni Miguel gamit ang pondo ng aking mga anak para maging marangyang pugad ni Vanessa. Nanigas ang aking mga binti at bahagyang napigilan ko ang aking paghinga habang nakatitig sa anino ng lalaking ito sa refleksyon ng bakal na pinto ng elevator. Ang aking isipan ay nagsimulang maghabi ng libu-libong katanungan habang bumababa kami patungo sa ground floor. Sino ang maginoong estrangherong ito na may bahid ng pagtataksil sa kanyang mga mata at bakit hawak niya ang kapangyarihan sa mismong tirahan ng babaeng sumira sa aking pamilya? Nang tuluyang mabalot ng dilim ang buong kabahayan at masiguro kong mahimbing na ang tulog ni na Lucas at Sofia, dahan-dahan akong pumasok sa silid-aklatan ng aking asawa. Wala na ang mga luhang nagpapalabo sa aking paningin at ang tanging nananalaytay sa aking mga ugat ay isang malamig at matalim na pagkauhaw sa katotohanan. Hinanap ko sa pinakailalim ng isang lumang kabinet ang isang maalikabok na kahon kung saan ko ibinaon ang mga alaala ng aking dating karera. Mula roon, buong pag-iingat kong inilabas ang aking lumang calculator at ang mga nakatagong talaan ng aming pananalapi. Pinunasan ko ang makapal na alikabok sa ibabaw ng makina. Nang ilapat ko ang aking mga nanginginig na daliri sa mga pindutan nito, naramdaman ko ang isang pamilyar at matapang na kuryenteng matagal nang natutulog sa aking sistema. Ang bawat tuloy-tuloy na paggalaw ng aking mga kamay ay tila naging sayaw ng isang mandirigmang muling humawak ng kanyang pinagkakatiwalaang sandata. Matapos ang mahabang panahon ng pagpapanggap bilang isang mahinang bihag, binuksan ko ang naiwang personal na laptop ni Miguel gamit ang parehong password na natuklasan ko sa kanyang lihim na telepono. Inilatag ko sa aking harapan ang lahat ng mga punit-punit na resibo, ang mga bank statement na aking pinagtagni-tagni, at ang mga digital na dokumentong matagal niyang inilihim sa ilalim ng mga nakakandadong folder. Ginamit ko ang aking kasanayan upang bumuo ng isang detalyadong spreadsheet. Walang inilalampasang sentimo, walang pinapalampas na petsa. Ang mga numero ay nagsimulang magkuwento ng isang karumaldumal at malinaw na larawan ng kataksilan. Nakita ko kung paano dahan-dahang kinukunan ni Miguel ng dugo ang edukasyon ng aming mga anak buwan-buwan. Subalit, habang mas lumalalim ang aking pagsusuri, natuklasan ko na ang kanyang kasakiman ay hindi lamang nakakulong sa loob ng aming pamilya. Isang kakaibang pattern ang umagaw sa aking pansin nang mapadpad ako sa mga dokumentong may kinalaman sa kumpanyang pinaglilingkuran niya bilang direktor sa pananalapi. May mga malalaking pondo na inililipat sa ilalim ng mga proyektong hindi kailanman naisakatuparan, mga pekeng kontrata at mga invoice mula sa mga hindi kilalang supplier na nag-uugat sa isang tiyak na address. Nilulustay ni Miguel ang milyon-milyong salapi ng mismong kumpanya
upang tustusan ang mga mamahaling sasakyan, mga alahas, na katulad ng ninakaw niya mula sa pamana ng aking ina at ang marangyang pamumuhay ni Vanessa. Ginawa niyang gatasan ang sariling kumpanya para sa isang babaeng sumisipsip sa lahat ng mayroon kami. Ang mga numerong ito ay hindi nagsisinungaling at sila rin ang magiging matibay na lubid na ibibigti ko sa kanyang mga kasinungalingan. Sa pinakadulo ng aking pagsusuri, sinundan ko ang pinakamalaking halaga na ibinabayad buwan-buwan para sa pamamalagi ni Vanessa sa isang sikat na kondominium sa Salcedo Village. Nanlamig ang buong katawan ko at tila huminto sa pagtibok ang aking puso nang makita ko ang pangalan ng pangunahing kumpanyang nagmamay-ari ng nasabing gusali. Nakarehistro ito sa ilalim ng Alcantara Logistics Group. Agad kong hinanap ang pangalan ng may-ari nito at bumulaga sa akin ang isang pamilyar na mukha mula sa isang pahayagan sa internet. Si Don Esteban Alcantara. Ang parehong lalaking nakasabay ko sa elevator, ang lalaking umiiyak at nag-uutos na bawin ang nasabing ari-arian mula sa isang taong nagtaksil sa kanya. Isang matinding pagkagulat ang yumanig sa aking buong pagkatao habang nakatitig sa larawan ni Don Esteban. Ngayon ay buo na ang larawan ng kawalang hiyaan ni Miguel at Vanessa. Hindi lamang ako ang nag-iisang pusong dinurog sa maruming larong ito dahil ang babaeng kinakasama ng aking asawa ay asawa rin ng isang makapangyarihang lalaki na naghahanap ng sariling katarungan. Sumandal ako sa aking upuan habang unti-unting sumisilay ang isang malamig at mapait na ngiti sa aking mga labi. Kung gagamitin ko ang mga numerong ito bilang bala, kailangan ko ng isang kakampi na may kakayahang kalabitin ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. At alam ko na kung sino ang taong iyon. Ang lumang simbahan sa dulo ng kalsada ay nag-aalok ng isang malamig at payapang kanlungan mula sa magulong mundo sa labas. Nakaupo ako sa pinakasulok na hanay ng mga upuang kahoy, pinagmamasdan ang banayad na pagliliyab ng mga kandila sa harapan ng altar. Ang bawat alon ng liwanag ay tila nagre-representa sa mga panalangin patuloy na umaakyat sa langit, mga panalangin ng mga pusong sugatan at naghahanap ng katarungan. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa isang brown envelope na naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay ng karumal-dumal na panlilinlang ni Miguel at Vanessa. Hindi nagtagal. Isang matangkad na anino ang huminto sa dulo ng aking inuupuan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang pamilyar na bigat ng kalungkutan, ang parehong bigat na naramdaman ko nang makasabay ko siya sa elevator. Si Don Esteban Alcantara, nakasuot pa rin siya ng formal na kasuotan, ngunit ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, isang patunay ng labis na kapagurang dulot ng pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Naupo siya sa kabilang dulo ng mahabang upuan, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan namin, ngunit ang aming mga kaluluwa ay tila pinagbigkis na ng isang parehong trahedya. "Thank you for agreeing to meet me here, Mila." Ang kanyang tinig ay mababa at puno ng pagpipigil, tila isang taong natatakot na kapag tinaasan niya ang kanyang boses, ay tuluyan ng guguho ang kanyang pagkatao. "Alam ko na kung bakit mo ako hinanap. Ang asawa mo at ang asawa ko." Lumingon ako sa kanya at nakita ko ang pagtaas ng kanyang panga dahil sa matinding pagtitimpi. "Opo, Don Esteban." Ang tugon ko habang dahan-dahang inilalabas ang mga dokumento mula sa envelope. Ang asawa ko na si Miguel ay hindi lamang ninakaw ang kinabukasan at edukasyon ng aking mga anak upang ibigay sa asawa ninyong si Vanessa. Ginamit din niya ang pondo ng mismong kumpanyang pinaglilingkuran niya sa pamamagitan ng mga pekeng proyekto upang matustusan ang marangyang buhay na ibinibigay niya rito. Kabilang naroon ang kondominium na nakapangalan sa inyong kumpanya. Inabot niya ang mga papel. Habang binabasa niya ang bawat pahina, nakita ko kung paano nag-iba ang kulay ng kanyang mukha mula sa pamumutla tungo sa matinding pamumula ng galit. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang mga ebidensya ng pandaraya. Ang asawa niya, ang babaeng binigyan niya ng lahat ng karangyaan at respeto sa lipunan, ay nagawang makipagsabwatan sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi sirain ang sarili nitong pamilya. Binigyan ko siya ng pangalan, Mila. I gave Vanessa a life she could only dream of. I rescued her from nothing. Tapos ito ang isusukli niya sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting walang bahid ng kaligayahan, kundi purong poot. Akala niya siguro ay habang buhay siyang makakapaglaro sa likod ko nang hindi ko nalalaman. Naramdaman ko ang matinding habag para sa lalaking nasa aking harapan. Pareho kaming naging biktima ng aming sariling pagmamahal at pagtitiwala. Napakaraming gabi na umiyak ako ng palihim dahil inisip kong ako ang may pagkukulang. Pinaniwala ako ni Miguel na isa lamang akong walang silbing pambahay. Subalit alam ko na ang awa sa sarili at sa aking kapwa-biktima ay hindi magbabalik ng perang ninakaw sa aking mga anak at hindi nito maibabalik ang nasirang pundasyon ng aming mga tahanan. Kailangan namin ng hustisya na singlamig ng mga numerong itinago nila. Handa na akong lumaban. Don Esteban, matatag kong pahayag. Tinitigan siya ng tuwid sa mga mata. Mayroon akong hawak na sapat na ebidensya upang sirain ang karera ni Miguel. Ngunit kailangan ko ang kapangyarihan at impluwensya mo upang tuluyan silang mapanagot at hindi na makatakas sa batas kapag ipinaalam na natin sa kinauukulan ang lahat. Itiniklop ni Esteban ang mga dokumento at maingat na ibinalik ang mga ito sa loob ng envelope. Tumingin siya sa dambana, tila humihingi ng basbas para sa digmaang aming sisimulan sa pangalan ng pamilya at katarungan bago muling ibinaling ang kanyang matatalim na mata sa akin. Ang pamamanglaw sa kanyang mukha ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib at malamig na determinasyon na nagbigay ng panibagong lakas sa aking pagkatao. We will ruin them, Mila. Ang kanyang boses ay isang sumpa na nakatadhana ng matupad sa malapit na hinaharap. Hindi lang puso ang kinuha nila, kukunin natin lahat sa kanila. Ang maaraw na umaga sa loob ng gymnasium ng paaralan ni Lucas at Sofia ay napuno ng makukulay na banderitas at abalang galaw ng mga magulang para sa tao ng charity fair. Nakatayo ako sa likod ng isang maliit na mesa. Inaayos ang mga kahon ng mga cupcake na aking ginugol na lutuin buong madaling araw upang makatulong sa paglikom ng pondo para sa mga iskolar ng paaralan. Ang aking likod ay kumikirot sa labis na pagod at ang suot kong kupas na blusa ay bahagyang basa na ng pawis mula sa init ng paligid. Sa kabila ng pisikal na kapaguran, pinilit kong panatilihin ang isang maaliwalas na mukha para sa aking mga anak. Subalit ang lahat ng aking pagpapanggap ay biglang natunaw ng humawi ang mga tao at isang pamilyar na figura ang naglakad patungo sa aking direksyon. Ang matapang at mamahaling amoy ng sampagita at rosas na pabango ang unang sumampal sa aking pandama, tuluyang pumatay sa matamis na amoy ng mga tinapay na aking iniluto. Isang babaeng balot ng alindog at karangyaan ang huminto sa mismong harapan ng aking mesa. Ang kanyang buhok ay tuwid at makintab. Ang kanyang balat ay tila walang bahid ng anumang hirap at sa kanyang braso ay nakasabit ang isang limitadong edisyon na leather bag. Ang eksaktong bag na nakita ko ang resibo sa mga nakatagong file ni Miguel na nagkakahalaga ng ₱250,000. Isang halagang katumbas sana ng unang 2 taon ni Lucas sa kolehiyo. Si Vanessa, isang matamis ngunit nakakalasong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng lihim na pang-iinsulto habang tinitingnan ang aking abang kalagayan. Hi, ikaw siguro si Mila, the famous wife. I'm Vanessa, head of the PR agency na kinuha ng kumpanya ni Miguel para sa kanilang anniversary event.
His firm sponsored this school charity today at naisip kong dumaan para makita kung saan napupunta ang tulong namin. Ang kanyang tinig ay malambing at edukada, ngunit ang bawat salita ay may nakatagong tinik na sadyang itinutok upang iparamdam sa akin ang aking kaliitan. Naramdaman ko ang paninigas ng aking buong katawan. Ang aking mga kuko ay bumaon ng mariin sa aking mga palad hanggang sa maramdaman ko ang hapdi ng sarili kong laman. Gusto kong isaboy sa kanyang magandang mukha ang mainit na kape na nasa aking tabi. Gusto kong isigaw sa lahat ng mga magulang sa paligid na ang babaeng nagpapanggap na mapagbigay na sponsor ay isang magnanakaw na kumukuha ng pondo mula sa bulsa ng mga walang muwang na bata. Ngunit ang alaala ng malamig na babala ni Don Esteban sa loob ng simbahan ang pumigil sa aking pag-aaklas. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong lulunin ang aking pagmamalaki upang masiguro ang aming huling tagumpay. Ganting nangiti lamang ang aking isinukli. Isang ngangiting hindi umaabot sa aking mga mata. Nice to finally meet you, Vanessa. Salamat sa oras na ibinibigay mo sa asawa ko. Ikiniling niya ang kanyang ulo, tila nag-e-enjoy sa kanyang ginagawang pagpapahirap. Oh, it's my pleasure, Mila. You know, Miguel works so hard. Minsan nga, we stay up until midnight fixing the figures for his grand projects. Nakakaawa rin siya minsan kasi he feels completely drained. Siguro ang sarap ng buhay mo rito, no? Nasa bahay lang, nagbe-bake, nag-aalaga ng bata. It must be nice to live a simple life habang may ibang taong pilit na umaalalay sa asawa mo sa mga bagay na hindi niya makita sa sarili niyang bahay. Ang bawat linya niya ay sinadyang hubugin upang durugin ang aking pagpapahalaga sa sarili. Ipinaalala niya sa akin ang mga gabing hinihintay ko ang aking asawa habang umiinit ang hapunan. Hindi alam na ang pagod na idinadahilan niya ay nanggagaling sa kama ng ibang babae. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking leeg, ngunit pinanatili ko ang aking boses na mahinahon kahit pa ang aking kaluluwa ay nagliliyab sa galit. Ganoon talaga kapag pamilya ang prioridad. Vanessa, may mga sakripisyo akong ginawa dahil alam kong hindi mapapalitan ng kahit anong tagumpay sa labas ang kaligayahan ng mga anak ko. Tumango siya ng dahan-dahan, kumuha ng isang cupcake mula sa mesa at naglabas ng 1,000 pisong papel mula sa kanyang mamahaling pitaka. Ipinatong niya ito sa harapan ko. Pilit niyang ipinakita ang isang mukha ng awa na mas lalong nagpulo sa aking galit. I admire your resilience, Mila. Sige, keep the change na lang. Gamitin mo pandagdag sa pondo ng mga bata para sa pag-aaral nila. Balita ko kasi, Miguel is planning to invest all his money on a new venture, a completely new life. Sayang naman kung magkulang ang budget ninyo dito sa bahay. Tinalikuran niya ako at naglakad palayo. Iniiwan ang 1,000 pisong papel na tila limos sa isang pulubi. Nakatitig lamang ako sa perang iniwan niya habang ang kanyang huling mga salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan tulad ng isang babala ng paparating na unos. Unti-unting gumuhit ang isang panibagong kaba sa aking dibdib. Ano ang bagong buhay na pinaplano ng aking asawa at gaano kalapit na niyang tuluyang ubusin ang huling patak ng kinabukasan ng aking mga anak upang ibigay sa babaeng iyon. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng aming sala ay tila isang nakapupulupot na lubid sa aking leeg. Pilit na pinipiga ang natitira kong lakas matapos ang nakakalasong pagtatagpo namin ni Vanessa. Nakatitig lamang ako sa 1,000 pisong papel na iniwan niya sa aking mesa. Ang perang sumisimbolo sa pagyurak sa aking pagkatao at sa nagbabadyang panganib na pinaplano ng aking asawa. Ang aking malalim na pag-iisip ay inabala ng isang marahas at autoritaryong pagbukas ng aming tarangkahan na sinundan ng mabibigat na hakbang na pamilyar sa aking pandinig. Hindi na ako nagulat nang bumungad sa aming pintuan ang matalim na mukha ni Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang magkahalong desperasyon at pagmamataas.
Pumasok siya nang walang abiso at agad na naupo sa gitna ng sala, hawak ng mahigpit ang kanyang mamahaling pamaypay na tila isang reyna na handang magpataw ng parusa. Kinausap ako ni Miguel kagabi. Mila, bungad niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng riin. Sinabi niya sa akin na nagmamatigas ka raw at pinalalaki ang isang simpleng problema. Nais mo raw sirain ang inyong pamilya dahil lang sa isang pagkakamali. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init mula sa aking dibdib patungo sa aking mukha. Ang simpleng problema na tinutukoy niya ay ang patuloy na pagtataksil ng kanyang anak at ang pagnanakaw nito sa pondo ng aking mga anak. Ngunit bago pa ako makasagot, muling nagpatuloy ang aking biyenan. Inilalabas ang pinakamatandang sandata ng lipunan upang ikulong ang isang babae sa pagdurusa. Lalaki lang ang anak ko, Mila. Natural sa kanila ang matukso at maghanap ng aliw kapag nakakaramdam ng pagod. Pero sa huli, ang asawa pa rin ang uuwian. Palampasin mo na ito para sa mga bata. Alalahanin mo naman sana ang utang na loob mo kay Miguel. Binigyan ka niya ng magandang buhay, ng malaking bahay, habang nakaupo ka lang dito at nagpapalaki ng anak. Huwag mong ipagdamot ang kapatawaran dahil lang sa nasaktan ng pride mo. Pamilya natin ang nakasalalay dito. Ang kanyang mga salita ay parang mga matatalim na patalim na tuwirang isinaksak sa aking pagiging ina at asawa. Tinitigan ko ang babaeng nagluwal sa lalaking sumira sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pilit na pagtatakip sa dumi ng kanyang anak, ang nakasanayang kultura ng pagiging martir na pilit niyang isinasalin sa aking mga balikat. Noon, marahil ay yuyuko ako at iiyak. Tatanggapin ang aking kapalaran alang-alang sa isang huwad na kapayapaan. Ngunit ang Mila na nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay matagal nang namatay at muling nabuhay mula sa sariling mga abo. Pinanatili ko ang lamig at tatag ng aking boses habang tinititigan siya ng diretso sa mata. Ang magandang buhay na isinusumbat ninyo ay binayaran ko ng aking sariling dugo, pawis at kinabukasan, Mama. Isinakripisyo ko ang aking karera upang maging haligi ng bahay na ito. Isang sakripisyong ginamit lamang ng inyong anak upang malaya siyang makapanlin lang. Hindi pagkakamali ang panloloko, Mama. Ito ay isang desisyon at hindi kailanman magiging utang na loob ang pagtitiis sa isang taong ninanakaw ang mismong kinabukasan ni na Lucas at Sofia para ibigay sa kanyang kabit. Halatang nagulat si Lola Remedios sa aking matapang na pagtugon. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang, hindi makapaniwala na ang babaeng matagal niyang tinapakan ay natutong lumaban. Tumayo siya, ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit dahil sa pagkabigo ng kanyang pangongonsensya. Tiningnan niya ako nang may sukdulang pagkasuklam, isang titig na tuluyang nagpunit sa anumang ugnayan meron kami bilang pamilya. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo, Mila. Sigaw niya habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Kung ganyan ang tigas ng ulo mo, huwag kang lalapit sa akin kapag gumapang ka sa hirap. Tandaan mo ito, hindi papayag si Miguel na maiwan sa isang walang kwentang asawa ang mga apo ko. Handa na ang mga abogado niya. Kukunin niya sina Lucas at Sofia at wala kang magagawa dahil wala kang pera at wala kang laban. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong palabas ng aming pinto ay tila nag-iwan ng malalalim na marka sa aming sahig. Ngunit ang kanyang huling mga salita ang tunay na yumanig sa aking buong pagkatao. Unti-unting nagdugtong sa aking isipan ang nakakalasong pahayag ni Vanessa kaninang umaga patungkol sa bagong buhay na pinaplano ng aking asawa. Hindi lang pala niya gustong lumaya mula sa aming kasal, kundi pinaplano niyang agawin ng buo ang aking mga anak upang tuluyan akong iwanang walang-wala. Parang nagyelong bigla ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ako makahinga ng maayos habang nakatitig lamang sa harap ko. Pilit inuunawa ang bangungot na unti-unting nagiging realidad. Ang lalaking minsan kong minahal
at pinangarap makasama habang buhay ay isa na ngayong halimaw na handang agawin sa akin ang pinakamahalagang bahagi ng aking buhay. Siya ang nag-iisang dahilan kung bakit patuloy pa akong lumalaban, ang ilaw na gumagabay sa akin sa gitna ng lahat ng kadiliman. At alam kong kapag hinayaan kong maagaw siya sa akin, hindi lamang puso ko ang madudurog, para na rin akong nalibing ng buhay habang nananatiling humihinga. Ang banta ng aking biyena na kukunin nila, sina Lucas at Sofia, ay tila isang makapal na lubid na patuloy na sumasakal sa aking lalamunan. Ngunit imbes na magpatalo sa takot, ang banta na yon ang tuluyang nagpaalab sa natutulog na halimaw sa aking dibdib. Wala nang mas nakakatakot pa sa isang inang inilagay sa bingit ng pagkawala ng kanyang mga anak. Bago pa man lumalim ang gabi, siniguro kong mahigpit na nakasara ang pinto ng silid-aklatan. Nilamon ko ang lahat ng aking luha at kahinaan at muling ibinaling ang aking buong atensyon sa kumikinang na screen ng laptop ni Miguel. Kung ang labanang ito ay idadaan niya sa kakayahang pinansyal upang patunayan sa korte na wala akong kakayahang buhayin ang aking mga anak, sisiguraduhin kong sa mismong laro niya siya mababaon. Ang tuloy-tuloy at mabilis na paglapat ng aking mga daliri sa teklado ay tila naging ritmo ng aking sariling pakikipagdigma. Gamit ang mga detalyeng nakuha ko mula sa lihim niyang telepono at sa mga nakatagong resibo, pumasok ako ng mas malalim sa mga pribadong account na kanyang pinamamahalaan. Hinanap ko ang kahulugan ng bagong buhay na ipinagmamalaki ni Vanessa kaninang umaga. Ang bawat pahina ng digital na dokumento na aking binubuksan ay tila paghiwa sa isang malaking sugat na pilit itinatago. Hanggang sa tumambad sa aking paningin ang isang malaking transaksyon na nakatakdang mangyari. Ang aking hininga ay pansamantalang huminto nang makita ko ang mismong account number ng natitirang education fund ni na Lucas at Sofia. Ang pondong akala ko ay ligtas pa at planong ilipat sana ni Miguel sa isang trust fund tulad ng kanyang ipinangako noong nakaraang buwan. Subalit, nakatala sa screen ang isang malaking halaga na naka-schedule para ilipat kinabukasan ng umaga. Hindi ito papunta sa anumang lehitimong pondo para sa aming mga anak. Nakapila itong ilipat patungo sa isang hindi pamilyar na account sa ilalim ng pangalang Via Prime Holdings. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Ginamit ko ang aking mga koneksyon bilang dating auditor upang saliksikin ang kalikasan ng kumpanyang iyon sa pampublikong rehistro ng mga negosyo. Ang mga sumunod na impormasyong lumabas sa aking paningin ay naging sanhi ng matinding paglamig ng aking buong katawan. Ang Via Prime Holdings ay isang shell company, isang kumpanyang walang totoong operasyon at itinayo lamang ilang buwan na ang nakalilipas upang maging taguan ng malalaking halaga ng salapi. At ang nag-iisang pangalan na nakarehistro bilang pangunahing nagmamay-ari nito ay walang iba kundi si Vanessa Alcantara. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa akin ang buong plano ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Hindi lang siya naghahanda para sa aming paghihiwalay. Sinasadya niyang ubusin ang lahat ng natitirang yaman ng aming pamilya at ilipat ito sa pangalan ng kanyang kabit. Nais niyang iwanan akong walang-wala, isang pulubing walang kakayahang lumaban sa korte upang madali niyang makuha ang buong kustodya ng aking mga anak. Gagamitin niya ang aking kawalan ng pera bilang patunay na isa akong iresponsableng ina, habang sila ni Vanessa ay magpapakasaya sa mismong perang pinaghirapan ko ring ipunin mula sa aking mga sakripisyo bilang isang asawa. Isang mensahe ang nakita ko sa draft folder ng kanyang email, naka-address sa kanyang personal na abogado. Ensure the funds are completely routed to VA Holdings before she gets any legal counsel. I want her totally drained, so she has no choice but to surrender the kids. Naramdaman ko ang matinding pagkahilo at ang tila pagguho ng lupa sa aking kinatatayuan. Ang halimaw na aking kinakasama ay hindi lamang isang taksil na asawa. Isa siyang walang awang mandaragit
na handang lamunin ang kinabukasan ng sarili niyang dugo at laman para lamang sa kanyang makasariling luho. Tinitigan ko ang status ng nakapilang transactions sa screen ng bangko. Nakasulat doon ang mga salitang nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Pending final digital signature. Pumikit ako ng mariin habang ang aking puso ay kumakabog ng buong lakas laban sa aking tadyang. Ang araw ay unti-unti nang sisikat sa labas ng bintana at alam kong paggising ni Miguel, gagawin niya ang huling hakbang upang tuluyan kaming wasakin. Isang pirma na lang, isang simpleng pag-apruba na lamang gamit ang kanyang telepono, at ang buong buhay at kinabukasan ni na Lucas at Sofia ay tuluyan ng magiging abo sa mga palad ng isang makasalanang babae. Ang bawat mahinang paghinga ni na Lucas at Sofia ay tila isang banayad na himig na sumusubok na pakalmahin ang nagngangalit na bagyo sa loob ng aking dibdib. Habang ang buong mundo ay natutulog pa sa ilalim ng kumot ng madaling araw, nananatili akong gising, nakatitig sa kawalan, habang ang aking mga kamay ay patuloy na nanginginig mula sa magdamag na pakikipagtuos sa mga numero. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ko sa malamig na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng aking sariling pagkawasak. Ang katahimikan ng bahay ay mabigat, puno ng mga hindi sinabing salita at mga lihim na tila mga aninong nagmamasid sa bawat sulok. Pagbukas ko ng pinto, bumulaga sa akin ang payapang mukha ng aking mga anak. Sa gitna ng mahinang liwanag ng nightlight, nakita ko ang kawalang malay na pilit na ninanakaw ng kanilang sariling ama. Umupo ako sa gilid ng kama ni Sofia at dahan-dahang hinaplos ang kanyang malambot na pisngi. Yumuko ako ng bahagya upang amuyin ang kanyang buhok, ang pamilyar na bango ng shampoo, ng baby powder, at ng purong kalinisan na tila isang gamot sa aking sugatang kaluluwa. Ito ang bango ng aking dahilan kung bakit pa ako humihinga. Isinandal ko ang aking noo sa kanyang munting balikat at sa katahimikang yon, 1,000 tawad ang aking ibinulong sa hangin. Patawad mga anak ko. Patawad dahil naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Patawad dahil hinayaan kong maging anino ako sa bahay na ito. Naniniwalang sapat na ang aking pananahimik upang mapanatili ang inyong kaligayahan. Habang iniisip ko ang bawat sakripisyong ginawa ko, ang mga gabing hindi ako natutulog para alagaan kayo, ang pagtalikod ko sa aking sariling pangarap upang maging kuta ninyo, ay tila naging mapait na lason sa aking lalamunan. Ang lahat ng iyon ay ginamit lamang ni Miguel upang gawin tayong mga bihag sa sarili nating tahanan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga luhang matagal kong pinigil ay unti-unting dumadaloy, ngunit hindi ito luha ng pagsuko. Ang bawat patak ay tila nagpapatigas sa aking determinasyon. Tiningnan ko si Lucas na nakayakap sa kanyang paboritong unan, ang anak kong malapit nang pumasok sa kolehiyo, ang batang pinagkakaitan ng kanyang kinabukasan ng mismong lalaking dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Hindi ko hahayaang maging biktima kayo ng kasakiman ng inyong ama. Kahit na kailangan kong sunugin ang buong mundong ito upang matiyak na mayroon kayong matutuluyan, gagawin ko. Ang aking pagmamahal sa inyo ang siyang magiging pinakamatalim na sandata laban sa kanilang kataksilan. Dahan-dahan akong lumabas ng kanilang silid, dinala ang bango ng kanilang kawalang malay bilang aking panangga. Bumalik ako sa aming master bedroom kung saan mahimbing pang natutulog si Miguel. Ang kanyang marahang paghilik ay tila isang pang-uuyam sa aking paghihirap. Tinitigan ko ang kanyang mukha sa dilim, ang mukha ng lalaking minahal ko nang higit sa aking sarili. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng lahat ng aking kinasusuklaman. Ang kanyang telepono sa ibabaw ng nightstand ay biglang umilaw, isang mabilis na abiso mula sa kanyang banking app ang lumabas sa screen. Nagpapahiwatig na ang itinakdang oras
para sa huling digital signature ay ilang minuto na lamang ang layo. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tila isang tambol na naghahanda para sa isang madugong labanan. Ang aking buong pagkatao ay nakatutok sa maliit na liwanag na yon. Isang maling galaw, isang segundong pag-aalinlangan, at ang lahat ng pinaglaban ko ay maglalaho na parang usok. Sa sandaling iyon, ang aking hininga ay tila nabitin sa aking baga habang nakikita kong nagsisimula nang gumalaw si Miguel sa ilalim ng kumot. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umaabot sa direksyon ng telepono. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng aming silid ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang pader na unti-unting gumuguho sa aking harapan. Nakita ko ang dahan-dahang paggalaw ng hintuturo ni Miguel patungo sa screen ng kanyang telepono. Ang huling galaw na magtatadhana sa aming lahat sa kawalan. Ang bawat sentimo ng pawis at sakripisyo ko sa loob ng 11 taon ay nakataya sa isang mabilis na pagpindot. Sa gitna ng aking matinding takot, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na bumalot sa aking sistema. Ang lamig ng isang taong wala nang balak umatras. Miguel, tumatawag ang chairman sa landline sa baba. Ang aking boses ay lumabas na kalmado, walang bakas ng panginginig, kahit na ang puso ko ay tila sasabog na sa loob ng aking dibdib. Napatigil ang kanyang daliri. Ilang milimetro na lamang ang layo mula sa screen. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkairita at pagtataka. Bakit sa landline? Maaga pa, Mila. Napaka-istorbo naman. Ibinaba niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang kilos na nagbigay sa akin ng sapat na segundo upang huminga ng malalim. Padabog siyang bumangon at lumabas ng silid. Ang kanyang mabibigat na hakbang sa sahig ay tila nag-iwan ng mga bakas ng kanyang sariling kasakiman. Mabilis akong lumapit sa telepono. Hindi ko binura ang transaksyon. Sa halip, ginamit ko ang aking kaalaman upang kopyahin ang huling piraso ng digital na ebidensya, ang account number ni Vanessa at ang nakatakdang oras ng paglipat. Alam ko na ang huling pirma niya ay magsisilbing pinakamabigat na ibang tiyong sa harap ng board of directors mamaya. Pagbalik niya, nalaman niyang wala naman palang tumatawag, ngunit binaliwala niya ito bilang isang pagkakamali sa linya dahil ang isip niya ay nakatuon na sa kanyang pinakahihintay na gabi, ang anibersaryo ng kanilang kumpanya. Lumipas ang mga oras na tila isang malabong panaginip. Habang naghahanda ang buong lungsod para sa marangyang pagtitipon, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang kupas na pambahay. Isinuot ko ang isang simple, ngunit napakamahal na itim na bestidong sutla. Ang tela nito ay dumadaloy sa aking katawan na tila isang baluti. Inayusan ko ang aking buhok, pinahira ng matapang na pulang lipstick, ang aking mga labi, at itinuwid ang aking mga balikat. Ngayong gabi, ang bawat hiyas na suot ko ay hindi palamuti, kundi mga bala sa aking baril. Nakarating kami sa malawak na ballroom ng hotel kung saan nagaganap ang anibersaryo. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tila nakakasilaw, sumasalamin sa mga basong kristal at sa mga plastik ng ngiti ng mga ehekutibo. Si Miguel ang bida ng gabi, ang hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang husay sa pananalapi. Nakita ko si Vanessa sa malayo, nakasuot ng isang bestidong kulay ginto, tila isang reyna na naghihintay na koronahan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin at isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Siguro ay iniisip niyang ito na ang huling gabi na makikita niya ako sa tabi ni Miguel. Ang bawat pagbati sa amin ng mga kasamahan ni Miguel ay tila mga insulto sa aking pandinig. "You're so lucky to have a brilliant husband, Mila," sabi ng isang investor. Tumango lamang ako. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking maliit na bag kung saan nakatago ang lahat ng ebidensya.
Nararamdaman ko ang pag-ugong ng tensyon sa paligid, tila isang kable ng kuryente na malapit nang maputol. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang mababa at matatag na paghinga ni Don Esteban ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Tumabi siya sa akin, kunyari ay tumitingin din sa entablado, kung saan nakatayo si Miguel at naghahanda para sa kanyang talumpati. "Everything is ready, Mila," bulong ni Esteban. Ang kanyang tinig ay sapat lamang upang marinig ko sa gitna ng ingay ng mga tao. "Ang mga dokumento ay nasa control room na. Naghihintay na lang ang lahat sa hudyat mo." Tumingin ako kay Miguel na ngayon ay nagsisimula ng magsalita sa harap ng mikropono. Ipinagmamalaki ang kanyang mga nagawa para sa kumpanya. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang bawat patak ng luha ko, ang bawat sentimong ninakaw niya sa pangarap ng mga anak ko, at ang kwintas ng aking ina na hanggang ngayon ay nasa leeg ng kanyang kabit. Nang idilat ko ang aking mga mata, wala nang natitirang takot. Tanging ang malamig na katarungan na lamang ang nananalaytay sa aking mga ugat. Isang hudyat mula sa akin, at ang buong mundong itinayo ni Miguel sa ibabaw ng aming mga pangarap ay tuluyan ng guguho sa harap ng lahat ng taong kanyang nilinlang. Ang liwanag ng spotlight na nakatutok kay Miguel ay tila isang banal na korona na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang hari sa gitna ng kanyang kaharian. Hawak niya ang mikropono ng may kakaibang kumpiyansa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng mga mabulaklak na salita tungkol sa integridad, sipag, at ang kahalagahan ng pamilya bilang pundasyon ng tagumpay. Pinagmamasdan ko siya mula sa dilim ng madla at naramdaman ko ang isang matinding pait sa aking lalamunan. Ang lalaking ito, na sa loob ng maraming taon ay naging bihasa sa paghabi ng mga kasinungalingan, ay nagagawa pang magsalita tungkol sa moralidad sa harap ng daan-daang tao. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga numero, pahayag ni Miguel, habang ang isang malawak na ngiti ay sumisigla sa kanyang mukha. Ito ay tungkol sa tiwalang ibinibigay natin sa isa't isa at ang pangakong protektahan ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga mata ni Don Esteban. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay ko sa kanya, isang tahimik na hudyat na magsisilbing mitya ng pagsabog. Nakita ko ang paggalaw ni Esteban patungo sa direksyon ng control room. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang kabayong tumatakbo patungo sa dulo ng isang bangin. Ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng silid. Ang malaking screen sa likod ni Miguel, na dapat sana ay magpapakita ng mga plano ng kumpanya para sa susunod na taon, ay biglang kumislap at nagpalit ng imahe. Hindi mga gusali o chart ng kita ang lumitaw, kundi ang isang pamilyar at masakit na dokumento. Ang aking audit spreadsheet. Ang bawat linya ng transaksyon ay malinaw na nababasa ng lahat. Ang paglipat ng milyon-milyong piso mula sa education fund ni Lucas at Sofia patungo sa VA Prime Holdings, ang mga petsa ng pagbabayad sa Marangyang condominium sa Makati, ang mga invoice para sa mga alahas na hindi kailanman nakarating sa akin. Ang ballroom na kanina ay puno ng bulong at tawanan, ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap ng mahina. Ang kanilang mga mata ay palipat-lipat mula sa screen patungo sa lalaking nakatayo sa entablado. Napatigil si Miguel sa gitna ng kanyang pangungusap. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha, pinalitan ng isang nakapanlulumong pamumutla na tila ba nakakita siya ng isang multo. Lumingon siya sa screen at ang kanyang mga kamay na hawak ang mikropono ay nagsimulang manginig ng husto. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang tumawa ng pilit upang palabasin na ito ay isang pagkakamali lamang, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang tuyot na bibig. "Ano ito, Miguel?" Ang boses ni Chairman Santos
Ang may-ari ng kumpanya ay bumasag sa katahimikan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan sa harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkadismaya. Bakit ang pondo ng kumpanya at ang pondo ng iyong sariling pamilya ay napupunta sa kumpanyang ito ni Vanessa Alcantara? Nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay nagsimulang kislap-kislap sa direksyon ni Miguel, tila mga kidlat na humuhula sa paparating na unos. Nakita ko si Vanessa sa gilid. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay puno na ng takot. Sinubukan niyang magtago sa likod ng mga tao, ngunit ang lahat ng mga mata ay nakatutok na sa kanya. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanyang pagpapaliwanag. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa harap ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad na matagal nilang sinubukang itago. Tumingala ako kay Miguel at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang asawang pambahay na madaling manipulahin. You said integrity is everything, Miguel. Ang aking tinig ay maliit ngunit naging kasing talim ng isang espada sa loob ng tahimik na silid. Now, why don't you explain to everyone how much you sold our children's future for? Ang mukha ni Miguel ay tuluyan ng gumuho. Ang pawis ay nagsimulang dumaloy sa kanyang noo habang nakatitig sa akin nang may magkahalong galit at pagsusumamo. Sa likuran niya, ang screen ay nagpalit muli ng imahe. Ang huling digital signature na ginawa niya kaninang madaling araw. Ang huling ebidensya na tuluyan nang magpapabagsak sa kanyang toreng buhangin. Ang bawat kislap mula sa mga kamera ng media na nasa loob ng ballroom ay tila mga kidlat na walang awang bumubulag sa naguguluhang mukha ni Miguel at Vanessa. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan ay mas nakabibingi pa sa anumang hiyawan, isang katahimikang puno ng paghuhusga mula sa mga taong kailan lamang ay humahanga sa kanila. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Nararamdaman ang malamig na hangin mula sa aircon na tila humahalik sa aking balat, ngunit ang aking puso ay nananatiling kasing init ng baga. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang naglakad si Don Esteban patungo sa direksyon ni Vanessa. Ang kanyang bawat hakbang sa makapal na alpombra ay may dalang bigat ng katarungan. Huminto siya sa tapat ng babaeng matagal nang naging anino sa aming buhay. Nakita ko ang panginginig ng mga balikat ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat, naghahanap ng butas na matatakasan, ngunit ang bawat sulok ng silid ay puno na ng mga matang nagnanais ng katotohanan. Hindi mo na kailangang magtago, Vanessa. Ang tinig ni Don Esteban ay kasing lamig ng bakal, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Hindi lang ang kumpanya ni Miguel ang ninakawan ninyo. Ang bawat sentimong inilagay mo sa VA Prime Holdings ay dumaan din sa mga pekeng invoice mula sa aking logistics company. Akala mo ba ay sapat na ang ganda at tamis ng iyong dila upang mabulag ako? Lumingon si Vanessa kay Miguel, tila humihingi ng tulong, ngunit ang aking asawa ay nakayuko na lamang. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang buong katawan ay tinitigasan sa hiya. Inabot ni Don Esteban ang leeg ni Vanessa, hindi upang saktan, kundi upang ituro ang kumikinang na kwintas na suot nito. Ang esmeraldang nakapalamuti rito ay tila sumisigaw ng sumpa sa ilalim ng mga ilaw. Ang kwintas na ito, patuloy ni Esteban habang nakatingin sa akin, ay hindi para sa isang babaeng tulad mo. Ninakaw ito mula sa alaala ng isang ina para lamang maging palamuti ng iyong kataksilan. Sa isang mabilis ngunit marangal na kilos, iniabot ni Esteban ang isang brown envelope sa mga security personnel na kapapasok pa lamang sa ballroom. Nariyan ang lahat ng ebidensya ng embezzlement at financial fraud. Ang aking mga abogado ay nasa labas na rin kasama ang mga awtoridad. Naramdaman ko ang pagbaling ng atensyon ni Miguel sa akin. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, nagawa pa niyang lumapit at humawak sa aking braso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang parehong mga mata na dati ay puno ng pagmamataas.
at pag-alipusta sa aking pagkatao. Mila, pakiusap. Huwag mong gawin ito. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo si Lucas at Sofia. Kapag nakulong ako, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa kanila? Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tawang puno ng hinanakit na matagal kong kinimkim. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking braso nang may pandidiri. Ngayon mo iisipin ang mga bata, Miguel? Naisip mo ba sila nang nakawin mo ang kanilang kinabukasan para sa babaeng ito? Naisip mo ba ang kahihiyan nila nang planuhin mong iwan akong walang-wala? Lumapit si Chairman Santos. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Escort them to the security office. Now, ayaw kong makakita ng mga magnanakaw sa anibersaryo ng kumpanyang ito. Habang dahan-dahang inaakay ng mga gwardiya si Miguel at Vanessa palabas ng ballroom, ang bawat hakbang nila ay sinasabayan ng bulong ng pagkadismaya mula sa mga bisita. Nakita ko ang huling sulyap ni Vanessa sa akin, isang sulyap ng matinding puot. Ngunit ang lahat ng iyon ay wala ng saysay. Ang kanilang turing buhangin ay tuluyan ng gumuho. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng entablado, kasama si Don Esteban. Sa kabila ng matamis na lasa ng tagumpay, naramdaman ko ang isang malalim na hapdi sa aking dibdib. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang mga sugat na iniwan ng 11 taong dusa ay hindi basta-basta maghihilom. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig pa rin. Tapos na ang digmaan, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano ko muling bubuuin ang aking sarili at ang aking mga anak mula sa mga abo ng aming nakaraan. Tumabi sa akin si Esteban at bahagyang hinawakan ang aking balikat. Isang tahimik na suporta sa gitna ng aking pangungulila. Tapos na ang lahat, Mila. Malaya ka na. Ang katahimikang sumunod sa marahas na pag-alis ni na Miguel at Vanessa ay mas mabigat pa sa anumang sigawang naganap sa loob ng bulwagang iyon. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado habang ang mga mata ng mga taong dati ay tinitingala ang aking asawa ay nakatitig na ngayon sa akin nang may halo-halong awa at paghanga. Naramdaman ko ang paghupa ng adrenaline sa aking katawan, pinalitan ng isang matinding panghihina na tila ba ang bawat buto ko ay biglang naging marupok. Sa labas ng hotel, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay paulit-ulit na humahalik sa mga pader na salamin, nagbibigay ng isang malamig at seryosong babala na ang gabi ng paghuhusga ay hindi pa tapos. Nakita ko si Miguel na inaalalayan ng mga awtoridad patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang kanyang marangyang suit ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok, na laging maayos, ay nakalaylay sa kanyang noo. At ang kanyang mukha ay isang larawan ng ganap na pagkatalo. Bago siya tuluyang ipasok sa loob, huminto siya at lumingon sa aking direksyon. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa takot sa kinabukasang mawawala sa kanya. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang gamitin ang kaisa-isang alas na alam niyang magpapalambot sa aking puso. Mila, isang salita mo lang, mapapahinto ang lahat ng ito. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng desperasyon, habang nakikipagbuno sa mga kamay na pumipigil sa kanya. Patawarin mo ako. Gawin mo ito para kay Lucas. Gawin mo ito para kay Sofia. Huwag mong hayaang lumaki ang mga anak natin na may amang nasa kulungan. Maawa ka sa pamilya natin. Naglakad ako ng dahan-dahan pababa ng entablado hanggang sa makarating ako sa tapat niya. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa labas ng hotel, tinitigan ko ang lalaking ito na minahal ko ng higit sa 1 dekada. Ang lalaking ipinagluto ko, ipinaglaba, at inalagaan habang siya ay abala sa pagbuo ng buhay kasama ang iba. Wala na akong naramdamang galit, tanging isang malalim at tuyot na kawalan na lamang. Wala ka ng pamilya, Miguel. Ang aking tinig ay matatag, walang panginginig, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang pinal na sentensya.
Matagal mo na kaming ibinenta. Ibinenta mo ang kinabukasan ng mga anak mo para sa karangyaan ng babaeng yon. Ibinenta mo ang tiwala ko para sa isang panandaliang aliw. Huwag mong gamitin ang mga bata bilang taming sa mga kasalanang ikaw mismo ang gumawa. Yumuko si Miguel. Ang kanyang mga balikat ay gumuho habang tuluyan na siyang isinakay sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila naging tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng aking buhay. Napatingin ako sa langit, sa mga bituin na tila malayo at malamig. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong maluwag ang aking paghinga. Tumabi sa akin si Don Esteban, hawak ang isang maliit na velvet box na nakuha mula sa mga gamit na kinumpiska kay Vanessa. Dahan-dahan niyang binuksan ito at tumambad sa akin ang pamanang kwintas ng aking ina. Ang Esmeralda ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Tila ba nagagalak na bumalik sa tunay nitong nagmamay-ari. Ito ay nararapat na nasa iyo, Mila. Bulong ni Esteban, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol din sa pagbabalik ng mga bagay na ninakaw mula sa ating mga kaluluwa. Tinanggap ko ang kwintas at naramdaman ko ang lamig ng mga perlas sa aking palad. Hindi ito naging madali at alam kong marami pang gabi ng pag-iyak ang darating habang ipinapaliwanag ko ang lahat kay Lucas at Sofia. Ngunit habang hinahawakan ko ang alahas na ito, alam kong nagsimula na ang aking pagbangon. Ang toring buhangin ni Miguel ay gumuho na at mula sa mga abo nito, sisiguraduhin kong magtatayo ako ng isang bagong tahanan para sa aking mga anak. Isang tahanang hindi na muling mabubuwag ng anumang kasinungalingan. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay tila humihinga na ng maluwag, malaya mula sa bigat ng mga kasinungalingang dating nakabalot sa bawat pader nito. Pagbalik ko mula sa gabing iyon ng paghuhusga, ang unang ginawa ko ay ang yakapin sina Lucas at Sofia ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangakong hinding-hindi na sila muling mabibigo. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Ang pagpapaliwanag sa aking mga anak tungkol sa nangyari sa kanilang ama ay tila muling pagbubukas ng isang sugat, ngunit pinili kong sabihin ang katotohanan sa paraang mauunawaan ng kanilang murang isipan. Nag-iyakan kaming tatlo sa gitna ng sala, ngunit sa bawat patak ng aming luha, naramdaman ko ang unti-unting paghuhugas sa pait ng aming nakaraan. Sa tulong ni Attorney Celeste at ng mga ebidensyang nakalap namin ni Don Esteban, matagumpay naming nabawi ang malaking bahagi ng education fund na ninakaw ni Miguel. Ang bawat sentimong naibalik ay tila isang piraso ng kinabukasan na muling nabuo. Ngunit higit sa pera, ang pinakamahalagang nabawi ko ay ang aking sarili. Inayos ko ang aking dating mesa sa loob ng silid-aklatan. Ang silid na dati ay naging saksi sa aking pagluha at ngayon ay naging opisina ng aking bagong simula. Binuksan ko ang aking sariling consulting firm para sa mga biktima ng financial fraud, gamit ang aking karanasan bilang sandata upang tulungan ang mga kababaihang tulad ko na dating inakalang wala silang boses. Lumipas ang ilang buwan at isang maaliwalas na umaga ang sumalubong sa amin sa harap ng gate ng isang prestihiyosong unibersidad. Nakatayo ako sa tabi ni Lucas at Sofia, pinagmamasdan ng aking panganay na ngayon ay nakasuot na ng kanyang uniforme para sa unang araw ng kolehiyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, malayo sa takot na nakita ko noong gabing narinig niya ang aming pag-aaway. Hawak-hawak ni Sofia ang aking kamay. Ang kanyang ngiti ay tila sikat ng araw na nagbibigay ng init sa aking puso. Ang perang pinaglaban ko, ang perang muntik ng maglaho, ay narito na ngayon sa anyo ng mga bagong libro at mga pangarap na abot kamay na nila. Salamat, Ma. Dahil sa iyo narito ako ngayon. Bulong ni Lucas bago niya ako binigyan ng isang mahigpit na yakap.
Naramdaman ko ang pag-apaw ng kaligayahan sa aking dibdib, isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman sa mundo. Habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad, papasok sa loob ng campus, napagtanto ko na ang bawat sakripisyo ko bilang isang ina ay nagkaroon ng pinakamagandang bunga. Hindi man naging perpekto ang aming pamilya, nabuo naman kami sa gitna ng katotohanan at pagmamahalan na walang halong panlilinlang. Nang makauwi kami sa bahay, isang simpleng buke ng mga bulaklak ang naghihintay sa aming pintuan. Walang nakasulat na pangalan, ngunit alam ko ang pamilyar na bango ng paggalang at suporta na dala nito. Inilagay ko ang mga bulaklak sa isang florera sa gitna ng aming hapagkainan, kung saan kami ay muling magsasalo-salo ng may kapayapaan. Ang aming buhay ay hindi na muling babalik sa dati at iyon ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Mula sa mga abo ng kataksilan, isang mas matatag at mas matapang na Mila ang isinilang, isang babaeng hindi na muling magpapaapi at isang inang gagawin ang lahat para sa liwanag ng kanyang mga anak. Napatigil ako sa pag-aayos ng mga bulaklak nang mapansin ko ang isang lumang litrato namin ni Miguel sa gilid ng estante. Dahan-dahan ko itong kinuha, tinitigan ang aming mga ngiti na tila mula sa ibang panahon. Ngunit sa halip na hapdi, ang naramdaman ko ay isang malalim na pagtanggap. Itinabi ko ang litrato sa loob ng isang kahon ng mga alaala, hindi dahil sa galit, kundi dahil handa na akong harapin ang mga susunod na pahina ng aking buhay nang wala nang lumingon pa sa dilim. Ang aming bukas ay malinaw na, kasing linaw ng liwanag na nagmumula sa bintana ng aming masayang tahanan. Ang bawat dapit hapon sa aming bagong tahanan ay tila isang banayad na gantimpala mula sa tadhana. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang turing buhangin ni Miguel at sa bawat araw na nagdaan, unti-unting nabuo ang isang mas matatag at mas maliwanag na bersyon ng aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng aking maliit na hardin, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng mga bagong bukalkal na bulaklak, isang bango na tila nagpapaalala sa akin na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kabanata. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga maliliit na sugat mula sa walang humpay na paggawa sa kusina para sa isang lalaking hindi marunong magpasalamat. Ang aking mga daliri ay matatag na ngayon, sanay sa paghawak ng mga dokumentong nagbibigay ng katarungan sa ibang tao. Ang aking consultancy firm ay lumago ng higit sa aking inaasahan, at ang bawat kliyenteng nagpapasalamat sa akin ay tila isang haplos ng paggaling sa aking sariling mga sugat. Isang hapon, habang naglalakad ako sa labas ng supermarket, isang pamilyar ngunit nangihinang figura ang nakakuha ng aking pansin. Nakaupo sa isang bangko si Lola Remedios. Wala na ang kanyang marangyang kasuotan at ang kanyang mapagmataas na tindig. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangungulila. Nabalitaan ko na ang lahat ng ari-arian ni Miguel ay kinumpiska at ang natitira nilang yaman ay naubos sa mga bayarin sa abogado. Ngayon, naninirahan na lamang siya sa isang maliit na apartment malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Huminto ako sa kanyang harapan. Noong una, nakita ko ang bahid ng hiya at takot sa kanyang mga mata. Marahil ay inaasahan niyang sasambit ako ng mga salitang puno ng panunumbat. Ngunit imbes na galit, ang naramdaman ko ay isang malalim na habag. Ang galit ay isang mabigat na pasanin na matagal ko nang piniling ibaba. Kinuha ko ang isang supot ng mga sariwang prutas mula sa aking pinamili at dahan-dahang inilapag sa kanyang tabi. Hindi ako nagsalita ng anuman, sapat na ang isang maikling pagtango bilang tanda ng respeto at pagpapatawad sa aking sariling puso. Sa kanyang pagyakap sa supot ng prutas, nakita ko ang pag-agos ng kanyang mga luhang huli
na para sa pagsisisi, ngunit sapat na upang malaman kong ang katarungan ay may sariling paraan ng pagtuturo ng leksyon. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng tawanan ni na Lucas at Sofia. Si Lucas ay naghahanda na para sa kanyang exam sa universidad, habang si Sofia ay abala sa kanyang pagpinta. Ang aming hapagkainan ay puno ng pagkain, hindi dahil sa marangyang handaan, kundi dahil sa pagmamahal na nakapalibot sa amin. Sa gitna ng aming hapunan, narinig namin ang marahang pagkatok sa aming pinto. Pagbukas ko, bumulaga sa akin si Don Esteban. Nakasuot siya ng simple ngunit matikas na polo. At sa kanyang mga mata ay bakas ang isang uri ng katahimikang matagal din niyang hinanap. May hawak siyang isang maliit na halaman sa loob ng isang magandang paso. Isang white orchid na tila simbolo ng purong pagsisimula. "Good evening, Mila." Ang kanyang boses ay may dalang init na tila humahalik sa aking pandama. I was just in the neighborhood. Naisip kong iabot ito. It's a plant that thrives best after a storm. Parang ikaw. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kiliti sa aking dibdib. Isang damdaming matagal ko nang kinalimutan. Inanyayahan ko siyang pumasok. At habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan sa aming beranda, napagtanto ko na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa kung paano mo muling bubuuin ang iyong sarili pagkatapos nito. Ang sugat na iniwan ni Miguel ay naging isang pilat na magpapaalala sa akin ng aking lakas. Nakatitig ako sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na kumikislap tulad ng mga pangarap na muli naming binuhay. Ang aking bukas ay wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Habang hawak ko ang paso ng orchid, isang tanong ang tahimik na namutawi sa aking isipan. Isang katanungang nagbibigay ng panginginig ng pag-asa sa aking kaluluwa. Ngayong malaya na ako sa dilim ng nakaraan, handa na ba ang aking puso na muling tumibok para sa isang liwanag na hindi na muling mananakit? Ang bawat pahina ng aking lumang talaarawan ay tila isang malabong alaala na lamang ng isang babaeng hindi ko na halos makilala. Sa loob ng 2 taon, ang aming tahanan ay naging isang buhay na saksi sa himala ng paghilom. Wala na ang mabigat na atmosfera ng pagdududa at ang nakabibinging katahimikan ng pagtitiis. Ngayon, ang bawat sulok ng bahay ay pinupuno ng tunog ng pag-aaral ni na Lucas at Sofia, ng amoy ng masarap na hapunan na niluluto ko hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa purong kagalakan ng pag-aalaga sa aking pamilya. Nakatayo ako sa aming balkonahe. Suot ang pamanang kwintas ng aking ina na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Ang esmeralda nito ay tila isang matandang kaibigan na bumulong sa akin ng mga salitang puno ng katatagan. Sa huling pagkakataon, naisip ko si Miguel. Nabalitaan ko na siya ay malapit nang lumabas ng kulungan, ngunit ang balitang iyon ay hindi na nagdulot ng anumang kaba o galit sa aking dibdib. Sa tanong kung napatawad ko na ba siya, ang sagot ay hindi ang paglimot sa kanyang mga ginawa, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang kanyang anino ang magdikta ng aking kaligayahan. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa dilim at doon ko natagpuan ang tunay na kapayapaan. Malaya na ako, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan ko itong gawing pundasyon ng aking bagong buhay. Ang aking mga anak ay lumaking may malalim na pag-unawa sa halaga ng katapatan at responsibilidad. Nakita ko kay Lucas ang isang lalaking may respeto sa kababaihan at kay Sofia ang isang batang babaeng may tiwala sa sarili at hindi matatakot na magsalita. Ito ang aking pinakamalaking tagumpay, ang mapanatili ang kanilang mga pangarap sa gitna ng pagkawasak ng aming dating mundo. Ang bawat sentimong naibalik ay nagamit ng tama. Ngunit ang bawat aral na itinanim ko sa kanilang mga puso ang siyang tunay na kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng kahit na sino. Naramdaman ko ang isang mainit na presensya sa aking tabi. Hindi na kailangang lumingon pa upang malaman na si Don Esteban ay naroon na.
Dala ang kanyang pamilyar na bango ng katatagan at pag-asa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking kamay na nakapatong sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang hawak ay magaan, tila isang tahimik na pangako na hindi niya ako bibitawan sa anumang unos na darating. Ang aming pagkakaibigan ay dahan-dahang namukadkad tulad ng white orchid na ibinigay niya noon na ngayon ay puno na ng mga bulaklak sa aming sala. Handa ka na ba, Mila? Ang kanyang boses ay isang banayad na himig sa aking pandama. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang hinaharap na hindi na kailangang itago sa likod ng mga numero at spreadsheet. Isang hinaharap na puno ng katotohanan at tapat na pagmamahal. Tumango ako nang may matamis ng ngiti. Ang buhay ay sadyang mapaglaro. Madalas ay ibabagsak ka nito sa pinakamalalim na hukay upang turuan kang lumipad ng mas mataas. Ang bawat luhang pumatak, ang bawat gabing puyat, at ang bawat sakit ng pagtataksil ay naging bahagi ng isang magandang obra maestra ng aking muling pagkasilang. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, nawa ay maalala ninyo ito. Ang halaga ninyo ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo kahusay magsilbi sa iba, kundi sa kung gaano ninyo kamahal ang inyong sarili upang piliin ang liwanag kaysa sa dilim. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang bawat segundo ng aking kalayaan. Ang gabi ay payapa, ang aking puso ay buo, at ang aming bukas ay nagsisimula na ngayon sa ilalim ng basbas ng isang bagong pag-asa.